Hey guys! Hello! Ito na yung ating first day of adventure dito sa Seattle. Kakababa ko lang ng train, guys. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi ang daming tao sa train. And now, mag-exit muna ako dito sa train station bago tayo magtsikahan. And yung binayaran ko pala sa train ticket from Linwood to Symphony is $3 lang, guys. So ngayon, nahanapin ko lang yung aking exit. Yung exit ay sabi sa Google Map is A2. Ayun siya. So punta muna tayo doon. Kinakabahan talaga ako, guys. So I hope this camera will work, guys. First time ko itong gagamitin for YouTube content. And tignan natin siya, guys, kung maganda nga ba yung kakalabasan nito. Pero dito tayo sa A2B exit. Oh my God. Kinakabahan ako. Let's go! Now guys, punta muna tayo sa Pike Place. Ito yung ating first destination. And ito nga pala yung itsura ng aking nilalakaran, guys. Sobrang lamig, guys. Mali pala itong sinuot ko. Naka-t-shirt lang ako, guys. So hanapin natin yung Pike Place. Pero right now, nandito ako, guys. And diretsuin ko na lang siguro tong lugar na to. Kasi nakita ko yung pinakababa doon ay Pike Place na. Oh my God, guys, sobrang lamig pala for today's video. Kanina kasi, banda sa amin sa Lacey, mainit siya, guys. Like yung weather mainit. But hindi ko in-expect na yung weather pala dito. I mean, this is like an hour away lang sa bahay namin. Pero malamig siya, guys. Iba yung level. Baka later punta na lang ako ng Zara and bibili ako ng guys, ibang damit para naman makapagpalit ako kasi naka-t-shirt lang ako inside. But exciting ito, guys. Hanapin din natin yung guys, yung sikat na gum wall dito. Gusto ko rin puntahan yung isang dito, guys, isang Filipino restaurant. Yung pangalan niya is Lodis. So mamaya hanapin natin yon. And but for now, maglakad-lakad muna tayo sa tawag dito, sa Pike Place. And dito rin sa Seaside. Hindi ko alam kung pupunta pa ako sa Seattle Aquarium. Pero tignan natin, guys, kung ano yung mga kaganapan. Chinek ko na kanina online yung ticket kung magkano siya. Pero yung ticket, guys, $50. So pinag-iisipan ko kung ipang-shopping ko na lang yun sa Zara or or papasok ako dun sa aquarium. So unahin na muna nating puntahan yung Seattle Aquarium. Pero hindi ako papasok, guys. Papakita ko lang sa inyo tong lugar na to. Etong bandang Seaside. And yung Pike Place, alam ko nandun yun sa taas, guys. Yung Pike Place. Kasi hindi ko first time dito sa Seattle, guys. Parang pangatlong beses ko na dito. Aray ko, naningal ko. Wait lang. Upo muna tayo, guys. Hanap tayo ng upuan and chika-chika muna tayo. Medyo napagod ako and kailangan ko rin maghanap ng toilet. Wait. Toilet muna tayo. Ayun. Ito yung kagandahan dito sa US, guys. Lagi silang merong mga public restroom. Ayan. And ihi muna ako, guys. And then tuloy na natin yung vlogging. Okay, guys. Nakapag-CR na tayo. And look at this, guys. Ang ganda. Oh my God. Alam nyo, guys, yun naiisip ko ngayon. Yung dating nagta-tricycle at sumasakay lang ng jeep. Naglalakad na dito sa Amerika. Grabe, ang saya! So, nandito tayo sa mga My Pier, guys. Merong mga cruise line na dito nagsa-start. And oh my God! Look at this, guys. Tapos merong Ferris wheel doon. And tara, pasyal pa tayo dito. Ang ganda ng view dito, guys. So, I don't know if this camera will catch. Etong bundok, ayan. Tignan nyo, guys. Tignan nyo yung bundok na yan. Grabe, ang ganda. And then ito yung Ferris wheel. Para akong kinikilig, guys. Kinikilig ako na first time kong maglakad-lakad dito sa Amerika. After na magkaroon na ako ng green card, parang wala na akong takot ngayon na pumasyal. Ayan, i-explore etong Washington State. And yan, marami pa tayong pwedeng gawing content around here. Hindi ko alam kung ano yung exact name ng lugar na to, guys. Pero malapit ako sa Seattle Aquarium. Ayan siya, guys. Grabe, ang ganda. Ang ganda, guys. Ayan yung Seattle Aquarium, guys. So, pero $50 kasi yung bayad dyan. So, hindi na tayo pupunta dyan. And meron silang pa-playground dito.
Yan, lakad-lakad muna tayo dito. And ang sarap ng weather pala guys. Kanina pagbaba ko ng tren, bigla akong nilamig guys. Ewan ko ba, yung naisip ko is magsuot ng t-shirt. And ito lang aking denim jacket. Pero lakad tayo dun papunta sa aquarium. Connected kasi yung Pike Place doon. But, wait lang. Gusto nyo ba pasyal muna tayo dito sa may pier? Okay, dito muna tayo sa baba and then balik na lang tayo doon later. Pasyal ko muna kayo dito guys. Nakapunta na ako dito before but iba yung feeling na ikaw lang mag-isa. Alam mo yung may kaba pero may excitement. So, ito yung nilalakaran ko ngayon guys. Ano pangalan nito? Miners Landing. Ay, merong ano doon. Parang, ano ba yun? Museum ba yun? Ay, mamaya na yun. Ipasyal ko muna kayo dito. So, Fisherman's. Tapos pala mamaya guys, since si Sterling, kaya pala ako nandito sa Seattle guys. Merong trabaho si Sterling dito, malapit. And sabi ko sa kanya, sama ako sa'yo, pero ako mag-i-explore ako dito sa Seattle habang nag-work siya. So, whole day siyang mag-work. So, whole day din akong papasyal dito sa Seattle. And yung gagawin ko guys is maghahanap ako ng isang cafe mamaya or restaurant. After kong gumawa ng mga content, mag-film ito, mag-edit tayo para meron tayong gagawin habang iniintay si Sterling. Hindi talaga ako makapaniwala guys. Yung dating sumasakay ng tricycle at jeep, nandito na siya. Nandito na sa Amerika. Grabe yung pakiramdam guys. Ang saya, grabe. Oh my God. Tapos ang sarap pa ng weather. I hope hindi lang masunog yung mukha ko kasi nga nagre-retinol ako guys. Yung mali ko is ngayon pa talaga ako nag-take ng retinol. And dito nagsisimula siguro yung mga cruise ship. Eto yun guys. So ayan, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Kasi plan din namin mag-cruise ship in the future. And then later puntahan natin yung Gum Wall. But now, ilakad ko muna kayo dito sa may, tawag dito? Dito sa may pier. And papakita ko rin sa inyo mamaya guys, yung kauna-una na ang Starbucks dito. Actually, dito nag-start yung Starbucks guys, dito sa Seattle. Meron lang ako naalala guys, last time I was here with Sterling, kumain kami sa isang restaurant na nagtitinda ng clam chowder. I don't know kung eto siya. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Paano ba to? Ayun. Eto siya guys. Oh. Dito kami kumain ni Sterling, I think. Kumain kami ng clam chowder. Kasi sikat yung clam chowder guys. Dito sa Washington State or sa Amerika. Eto yung parang lugaw nila. Ngayon naman guys, nandito na tayo sa pinakadulo ng pier. I think wala nang masyadong papasyalan dito. Pero the last time I was here, wala itong parang garden dito sa gitna na to. And yeah, nag-i-improve yung lugar na ito guys. Marami din ginagawang constructions since the last time na nagpunta kami dito ni Sterling. Pati yung aquarium, alam ko bagong bukas pa lang yun. Kailan lang eh. Pero ang ganda guys. Feel ko babalik na ako and punta na tayo ng Pike Place. Okay guys, nakabalik na tayo dito sa may dulo. Dito sa malapit sa may Seattle Aquarium. And gusto ko munang tumambay dito guys. Ang ganda kasi dito, nakikita ko yung bundok. Alam, I don't know if mapapakita ng camera ko dito. Pero ayun yung bundok ko. And then meron naman mga upuan dito. Gusto ko muna mag-moment here or mag-take ng mga photos. Tignan natin guys. Oh my God, grabe. Kinikilig pa rin ako guys. Ito yung nararamdaman ko kapag nagta-travel ako sa mga iba't ibang bansa. Etong kilig dahil the reason why I took tourism course, ito yung gantong pakiramdam guys. Yung kinikilig ako habang nagta-travel. And pakita ko sa inyo tong view ko ngayon. So, ayan guys, nandito ako ngayon sa tabi ng dagat. And on this side, I don't know kung makikita ng camera, pero meron ditong isang malaking Ferris wheel. Ang ganda, grabe. And may mga tumitingin sa akin. So, upo muna tayo. So, ito yung view natin ngayon, guys. Nandito ako sa may seaside. Wait lang. Nagpa-play yung phone ko ng music. Hindi ako makapag-focus kung ano yung sasabihin ko. Meron pa talagang mga jowa doon. Wait lang, patay na natin tong camera.
Let's go guys, punta na tayo ng Pike Place. Alam nyo ba guys, na awkward pa rin ako kahit, alam nyo yun, medyo matagal na tayo nag-YouTube, no? Siguro ilang months na rin, magti 3 months. Pero awkward pa rin ako guys, kapag maraming tao. So, I'm still, practicing, and then sinasanay ko yung sarili ko na ganito nga magsalita sa public. Ayan, nakababa lang yung camera ko and nakasuot ako ng earphones para akala ng mga tao meron akong kausap sa telepono. Pero yung kinakausap ko talaga ay yung camera and kayo guys. So, look here, this is my view. And nandito na tayo sa may Seattle Aquarium. Pero hindi tayo papasok dyan guys. Dadaan lang tayo dito sa may pataas ng Seattle Aquarium para magpunta ng Pike Place. Ayun na yung Pike Place guys. So pakita ko sa inyo. Yung may red na logo dun sa taas. And eto na yung Seattle Aquarium. Dito na ako dadaan guys sa may aquarium, sa may taas. Alam ko connected to sa Pike Place. But ang ganda guys, grabe. Kung afford ko lang mag-aquarium ako. Pero sayang yung $50. Pambili ko na lang yun ng damit sa Zara. Kasi may plano ako mag-shopping mamaya. Binigyan tayo ng budget ni Sterling. Wait lang, nakakahingal pala to. Nakakahingal tong hagdan na to. Ay, pero bongga, parang solo ko dito. Pwede yata ako mag-take ng photos dito. Ayun siya guys. I just don't know if nakikita nila ako sa taas. Pero ang ganda. Ay, pwede yata ako mag-take ng aking OOTD dito. Meron pa naman akong dalang, tawag dito. Meron akong dalang tripod. Wait lang. Maganda yung background guys. So, ayan oh. Ay, din meron ding upuan doon. Wait lang. Tambay muna tayo doon sa baba guys. Parang ang ganda tumambay doon. Ayun oh. Meron siyang mga hagdan na upuan. Tambay muna tayo doon and baka pwede ako mag-take ng picture. Alam nyo naman, introvert tayo. Maghahanap tayo ng spot for taking photos. Ay, parang maganda rin dito. Wait lang, magsiset up lang ako guys. Magte-take ako ng photos. So ngayon guys, panoorin nyo akong gumawa ng mga Instagram posts. Meron ako ditong dalang tripod for my phone para kumuha ng mga Instagrammable na picture. Kasi nga, nagpo-focus na tayo. Ay! Natumbo pa talaga ako. Ayan, go. Ayan, kuha tayo ng mga 100 shots. Ito yung ating friendship ngayon, ay yung tripod. Kasi pag si Sterling yung kasama ko, ayaw niya akong picturean ng marami guys. So ngayon, meron tayong time. Perfect. Dito naman tayo sa isang close-up lang. Ayan, para meron tayong pang Instagram. Ano yun pa, galingan pa natin ng konti. Ayan. So yun. Feeling ko perfect na yun guys. So itigil na natin to. Sobrang dami na ng photos. Okay na to. So ngayon, magligpit naman tayo. So ganito yung buhay ng isang content creator guys. Ang dami-dami mong bit-bit. Alam nyo ba, meron akong baon na backpack dito para sa aking mga tools. Meron akong 3 tripod. Meron akong power bank. Meron akong 2 camera na dala plus my phone. And then ano pa ba, may mga memory card dyan. Ganon. So super effort talaga ako guys sa aking mga content. Kaya sana supportahan nyo ako guys and maging successful tayo dito sa ating pagba-vlog. So ayan, saksak muna natin to here. Okay, let's go guys. Feeling ko nakuha ko na yung aking pang Instagram photo. Akyat na tayo dun sa taas. Ay wait nga lang. Check ko muna yung mga gamit ko guys. Kung naisarado ko ba yung mga zipper, ganun. Minsan kasi guys, makakalimutin ako guys. Then check natin yung wallet ko. And then, ano pa ba yung mga bit-bit ko dito? Yung isang camera ko, yun. Tapos my earphones, yung cellphone ko, nandito na. And I think ready na tayo guys. Tara na. Ayun, ang daming tao dun sa taas. Ay, wait lang, hindi pala nagre-record chika ako ng chika guys. Nandito na ako sa pinakataas guys. Punta tayo dun sa may dulo kasi merong magandang view ng Ferris wheel dito. Ayun siya, pakita ko sa inyo. Ayan yung view ng... Ito yung view ng taas guys. Sa taas to ng Seattle Aquarium. And nandun yung Ferris wheel. Grabe, ang ganda.
Hindi talaga ako makapaniwala na ginagawa ko na to ngayon guys. Na ako lang mag-isa. Grabe, pangarap ko to guys. Pangarap ko yung traveling alone talaga. Dati ko na tong nagawa guys. Nung nagpunta akong Thailand. And I miss this feeling of traveling alone. And then behind me naman, etong mga buildings. Ang ganda diba guys? Grabe, kinikilig talaga ako. Alam niyo yung pakiramdam ng kinikilig kapag nagta-travel. Ito yung gustong-gusto kong pakiramdam when I'm traveling talaga. And now, mag-isa pa ako. Parang wala akong iniisip na ibang tao. Kasi pag may kasama ko guys, lagi kong kino-consider yung ibang tao. Kung saan kami pupunta. Kung kailan kami magpapahinga. But when you're traveling alone, parang control mo yung sarili mo. And hate ko din yung mga, alam niyo yung mga tour packages. I don't know. Feeling ko yung hate, parang masyadong mabigat na word yun. Hindi ko siya forte guys. Ever since talaga, nung nagta-travel ako outside the country, hindi ako nagbo-book ng mga ready. Yung ready na tour na. So, ayan, meron silang pa-map dito ng Puget Sound. So, eto guys, meron silang map doon pero may nagbi-video doon. Ayan siya guys. Oh, eto siya. Ayan siya guys. Hindi ko alam kung nandun yung sa amin. Nasa ano kami, Lazy. But right now, punta tayo dito sa taas. Ang sarap mag-vlog nang walang nakakakilala sa'yo. Ito din yung maganda kapag nakatira ka sa ibang bansa. Like, you can do whatever you want without worrying kung ano yung sasabihin ng tao sa'yo. Grabe. Thank you, Lord, for this chance na mag-explore, na magawa ko yung mga ganito, na ma-afford ko yung ganitong klaseng lifestyle. And, yeah, thank you, Lord, na nakakapag-explore na ako ng ganito. Dati lang akong sumasakay ng tricycle at jeep, and ngayon, girl, nandito na tayo sa Amerika. Okay guys, now nandito na tayo sa pinaka-umpisa ng Pike Place. I think, etong yung mga nagtitinda. And ito yung isa sa mga iconic pig dito. Ayan siya guys. Etong pig na yan. Then meron siya mga footsteps na merong mga pangalan. Then pasok na tayo dito. Pasok na tayo sa pinaka-may mga stores. Ayan guys, meron mga nagtitinda ng mga artwork, mga bags, feeling ko mga homemade tong mga to. Ayan, anong tawag dito? Pochete or poche? I don't know. Pero ayan, lakad tayo. And then dito sa other side, anong meron dito? Mga cards na naka-print. And then meron dito, ano kasing tawag sa mga ganito guys? Yung parang tinatahi nila yung mga tela-tela. And ngayon, saan tayo pupunta? I-try natin pumunta dito sa pinakadulo and then balik tayo doon mamaya sa pinakakabilang dulo. Ay, meron din nagtitinda ng mga jewelries. Ayan. And then mga shirt, mga pampasalubong. And then mga artwork. Ayaw ko masyadong mag-video guys kasi last time we were here, pinagalitan si Sterling na mag-video. So ayan, paano lang tayo, pasilip-silip lang. Oh, okay. Ito na, I think ito na yung pinakadulo guys. And on the other side, kung nakikita nyo yun guys, ayun yung kauna-unahang Starbucks sa buong mundo guys. Diyan nag-start yung Starbucks. And mamaya puntahan natin siya. But now, dito muna tayo. Balik tayo dito sa mga tindahan sa Pike Place. Ito yung pinaka pinupuntahan dito guys. So tara, lakad tayo dito. Eto, meron din mga nagtitinda ng customized na cup. Kung napapansin nyo guys, ayaw magpa-video ng mga tao. Kaya ano lang tayo, chill. Relax lang tayo sa pagbablog para hindi tayo maka-istorbo ng ibang tao. Okay? Ang daming nagtitinda ng mga accessories. And ano tong mga to? So don't let that real. Tapos, ayun, may mga kumakanta-kanta. Narinig niyo yung lalaki. Parang sabi niya, wag mong itutok yung camera mo dyan. Ang sungit naman nila.
Then mga organics na mga sabon and honey. That's what my friend said. I was like, oh yeah. Then meron din sila dito mga juice. Yung ibang mga store, sarado pa sila. Oh, and then meron braidings. Magpapabraid. Interesting yung mga tinitinda nila dito guys. Para lang talaga siyang tiyangge, ganun. Okay. Then meron nagtitinda ng mga hot sauce. Then merong mga... ito, mga bulaklak. Grabe, ang ganda. Ang gaganda ng mga bulaklak, guys. Okay, diretso na tayo dito. Meron, alam nyo guys, meron din yung mga may TikTok account dito na inahagis-hagis yung isda. So, puntahan natin siya, guys. Inahagis nila yung isda. Ay, dumami na yung mga tindahan. Meron na rin tindahan sa labas. Okay. Let's go. Restroom sa baba. Ayan, meron ding mga... Alam ko meron din mga shops sa baba. Daan tayo mamaya sa baba. But for now, dito muna tayo sa taas. Ayan, marami din nagtitinda ng mga jams. So ngayon, nandito na tayo sa part na may bubong. And ang ganda guys. Ang ganda dito. Parang may nagbago dito. I don't know if yung mga ilaw ba or something. Oh yeah, tapos meron ditong parang ano to guys, parang palengke vibe. Ayan, may mga gulay-gulay. Pero medyo mahal yung mga prices ha. Per pound is $9, $6. Grabe ang mahal. Okay, dito naman tayo sa may mga... Meron din mga restaurants. And sikat tong Seattle guys sa mga ano din, seafoods. Ayan. Meron dito mga mussels. Ay, merong Manila clams. Ano yun? Galing Manila pa. Naglakbay pa dito sa Amerika. Charot. Ayan o. Okay, tapos merong market grill. Parang kainan to. And then, merong nagtitinda ng sausage. Mga sausage, ayan. Wow, ang linis naman ng palengke na to ha. Grabe. Okay. Meron silang lower floor guys. Mamaya na yun. Tapusin na muna natin etong pinakataas. Chicken Valley? Ano to? Korean? Hindi, parang Japanese. Okay. Punta tayo dito sa may Rotary Grocery. Ay, wait lang. Nasaan na yung viral na nagtitinda ng mga isda? Ayun sila. Ay, ang cute naman nito. Ang cute. Mga pusa sila, guys. Please tip for photos. Ang cute! Tapos dito guys, ito yung may naghahagis-hagis na mga isda. Pero I don't know kung gagawin nila ngayon to. Ayan o. Dito yung may TikTok account sila guys. Pero I don't know kung kailan nila gagawin yung maghahagis ng mga isda. Baba tayo guys. Tignan natin kung ano yung baba. Ay meron pang isang pig dito. Oh my God, nakita ko na yung gum wall guys. Nandito na tayo. Okay, now we're here sa gum wall. Tignan na natin yung gum wall, guys. Medyo nakakadiri itong gum wall na to, guys. Ano to mga chewing gum? Ayan o, na dinikit sa wall. Yung mga chewing gum na dinikit sa wall. Oh my God, nangingilabot ako. Nakakakilabot yung itsura niya. Ayan o. Wait lang. Parang konti pa lang yung mga chewing gum. Before guys, ang daming, as in yung wall na to punong-puno. But right now, hindi siya masyadong puno. Ayan o. Ew, parang nakakadiri siya. And ito yung kabuuan na itsura niya guys. Ito yan, Post Valley. And then yung buong alley na yan ay mga... Ito guys, ayan, mga chewing gum na nakadikit. Oh, nakakadiri. Oh my God. Nakakadiri siya. Okay guys, narinig ko na yung mga naghahagis-hagis ng isda doon sa taas. Ngayon punta tayo sa taas guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila. Nasaan na yun? Nagsistart na ba sila? Or kapag may bibili lang? Ay parang wala. Okay, explore naman tayo dito sa may pinakababa. I don't know kung magsistart na sila or kapag may bibili lang. Eto siya guys.
Anong tawag ba dito sa lugar na to? Pike Place Fish Corporation. Ayun, wala. Hindi sila maghahagis. Pero pasyal na lang tayo dito sa may loob ng Pike Place Alley. Dito sa mga may shops. Start tayo dito. Merong tindahan dito ng wine and chocolates. Tapos, merong restaurant dito. Parang feeling ko, hindi tayo dito. Pero ang ganda ng restaurant na to guys. So, pakita ko sa inyo. Ito siya. Tindahan siya ng pasta. And pwede kang kumain dito. Actually, pwede ako mag-edit dito mamaya. Naghahanap din kasi ako ng matatambayan mamaya para mag-edit. And gusto ko rin maghanap ng CR, public toilet. Kasi CR na naman ako guys. Ganito ako pag nagkakape sa umaga. Para lagi akong hihihe. Para lagi akong gustong umihi, ganon. Wait lang. Mag-uumpisa na ba sila? Hintayin natin. Ayun yun, para magsa-start na sila maghagis ng isda. Ayun. Ayun, inahagis-hagis yung isda. Nakikita nyo guys? Yun. Perfect. Wow, galing. Oh! Wow, galing. So ayan guys, kaya maraming nanonood dito para makita nila yung maghagis ng isda. Ayun guys, mamaya punta ako dun sa may Filipino restaurant sa taas kasi nagtitinda sila ng halo-halo, mga ube pancake, ganun. Tinitignan ako ng mga tao talaga. Grabe, kailangan kong labanan to. Paano ako magiging successful sa pagbablog kung hindi ko lalabanan tong tawag dito, pagkamahiyain ko. Kasi wala namang other way to be successful sa pag-YouTube kung hindi kakapalan talaga yung fest. And ang haba talaga ng pila sa Starbucks. Ito siya guys. Ayan o, ang haba ng pila. Ang daming nakapila. Para sa kape. I don't know kung bibili pa ako ng kape dyan. Wag na siguro. Okay guys, I think tapos na tayo sa Pike Place, no? Punta naman tayo dito sa may taas. Puntahan natin yung Lodis Restaurant. Filipino restaurant yon. And let's see kapag di siya busy, kakain tayo. Pero kung busy siya, maghahanap ako ng ibang lugar na kakainan. Okay guys, nahanap ko na yung Lodis Restaurant. Nandun siya sa may kabilang street. And tara, puntahan natin guys. If hindi siya busy, pasok tayo. At kumain muna tayo ng breakfast. Kasi hindi pa ako nag-breakfast guys. Bali kape lang yung kinain ko. And I noticed here, maraming mga homeless na nakatambay sa mga may alley. Medyo nakakatakot siya pero laban. Ay, puno siya. Grabe naman ang busy niya guys. Pero go, laban. Punta tayo. So, eto guys yung mga tinitinda nila dito sa Lodis. Gusto ko matikman yung ano nila, ube pancake. Pero parang ang daming nakapila. Grabe. Wait lang, parang hindi na siguro ako kakain dito guys. Sobrang busy ng Lodis. So maghahanap na lang ako ng ibang restaurant. Tara, balik tayo doon. So ngayon guys, dahil sobrang busy ng Lodis, punta tayo ng Zara. Maghahanap tayo ng Zara dito. And tuloy lang ang ating paglalakbay. Grabe! Nakaka-American vibe talaga dito guys. Very America yung vibe. Itong Zara na pupuntahan natin guys, lagi ko na itong pinupuntahan and sobrang maraming sale dito. Dito ako nakakabili ng maraming damit. Oh my God. Ito yung lugar na maraming homeless. So feeling ko ibubulsa ko muna tong camera ko. And then mamaya ko na kayo i-update guys. Kasi natatakot ako baka biglang daklutin etong camera ko. Kung nakikita nyo, nasa may parang busy alley ako. Pero maraming mga homeless dito. Okay. Grabe ang ganda guys. For the American vibes talaga siya. Alam nyo guys, gustong gusto ko talaga magpunta dito sa Seattle kasi tingnan nyo, nakakapag-outfit tayo.
Kasi pag nandun tayo sa ating lugar, kung saan kami nakatira, parang ano siya guys, probinsya vibe. So hindi ako masyadong nakakapag ganitong outfit. Kapag nandun ako sa probinsya namin, lahat ng tao doon ay simple lang manamit. Pero dito, laban na laban. I love it. Talagang palaban yung eksena. Ay, ayun na yung building ng Zara. Punta na tayo doon. Naalala ko na yung dito. Dito nag-start yung mga parade nung gay pride. So, nasa na yun? Ito may Uniqlo dito. Hindi ako bumibili ng Uniqlo dito sa Amerika. Pag umuwi lang ako ng Pinas kasi super ang mahal. Ay, wait lang. Ay, ito na nga to. Nandito na tayo sa may Zara and habulin natin tong, ayan natin, 98765. Okay. Ito na siya guys, nandito na tayo. Yung lugar na to ay medyo memorize ko na kasi lagi kaming pumupunta ni Sterling dito. And ayun na siya guys, ang aking paboritong shopping mall, shopping shop, charot. Itong Westlake Center. Dito ako laging bumibili ng aking mga Zara Kineme. Ay, parang close pa yata siya. Wait lang. Ay, close pa siya. Okay guys, napunta na tayo ng Zara. Nakapag-CR na ako guys. I advise kapag nagta-travel kayo dito sa Amerika, anong tawag dito? Magdala kayo ng wet wipes. Sa mga banyo nila guys, wala silang mga bidet. So, I highly recommend na magdala kayo ng mga wet wipes ganun. Kasi alam nyo naman dito sa Amerika guys, pa-tissue lang okay na. Pero sa ating mga Pilipino, hindi yan tatalab. Kailangan natin ng water or tabo, ganun. So, kaya yung bahay namin guys, alam niyo nung lumipat ako dito sa Amerika, yung pinakaunang-unang sinabi ko kay Sterling is, lagyan niya ng mga, tawag dito, lagyan niya ng mga bidet yung aming bahay. So, ayun guys, open na yata yung Zara. Ayan, perfect timing tayo guys. Pagkatapos nating umarna, magsha-shopping tayo. Actually, super aga pa ng aking shopping. Sabi sa akin ni Sterling is, ilas ko daw tong shopping na to. Kasi, mamaya pa daw ako uuwi. Tatawagan niya ako ng mga 2:00 ganun. Pero wala na akong magawa dun sa Pike Place, guys. Babalik na lang ako dun later para kumain. But now, samantalahin ko tong meron pa akong energy. Alam niyo naman guys, introvert ako. Para akong nalolobat. Kapag maraming tao, para akong nawawalan ng charge. So ngayong may energy pa ako, i-enjoy ko na itong paglalakad and pagsha-shopping, and let's see kung may mabibili tayo dito sa Zara. Let's go. Alam ko sa second floor yung panlalaki. Meron kaya silang nakasale? Lagi silang may nakasale dito eh. Ayun. Ay, grabeng gaganda. Di ko alam kung pwedeng mag-video ba dito. So, ayan guys. For the shopping na tayo. Bet ko to magkano kaya to? $30? Grabe. Hindi, $60. Wait, ikot pa tayo. Ay, ang lakas maka-Blackpink ng gantong atake. Pero hindi ko siya style. Eto, naka 40% off. Hanap tayo dito ng mga naka-sale na mabebetan natin. Lagi akong maraming nakikita dito na nabibili guys. Sa Zara na to. Ay, parang maganda to. Magkano na lang to? So this is ano na lang, $41 from $69. Ganda ng jacket na to guys. So, tignan nyo yung lock niya. Very interesting siya. Pero yung presyo niya is $60. Ang mahal pa rin, grabe. Pero ang ganda sana nito pang forma, oh. Ito yung gusto ko. Bakit wala siyang price? Naka-sale ba to? Tinanggal, oh. Meron na akong ganito, brown. Pero ikot pa tayo. Okay guys, sa kasamaang palad, wala tayong nabiling damit. No, yung gusto ko guys, $40. Grabe, nabibili ko lang online yun na mga $15, $10, ganun. So ngayon, balik tayo ng Pike Place. Maghahanap ako ng restaurant na pwede kong kainan. Saan ba ako galing kanina? Wait lang. Dito tayo, ayan. Ayun, dito tayo guys. Balik tayo ng Pike Place, hanap tayo ng restaurant na pwede akong umupo
and mag-edit. Try nating mag-edit. Or pasyal pa tayo ng konti. Alam ko may mga lugar pa dito na pwedeng pasyalan. Nadaanan ulit natin yung Ludis, guys. Busy talaga siya, so wala tayong chance na kumain doon. And siguro dito na lang tayo kakain sa tabi ng may dagat para meron tayong magandang view. Grabe na pagod ako, hindi pa ako nagpapahinga simula kanina. Tuloy-tuloy yung paglalakad ko. Simula, anong oras ba tayo nagsimula? Siguro mga 9 ganun. So 9, 10, 11. 3 oras na ako naglalakad, guys. And feel ko naman yung pagka tourist fantasy natin dito. Okay guys, nandito na tayo sa may Post Alley. Grabe din yung mga outfitan ng mga tao, guys. Buti na lang talaga umeffort tayo for today's video. So, ayan guys, kung gusto niyo makita yung mga aking outfits of the day, lalagay natin siya sa Instagram. Grabe, lahat ng restaurant ay busy, guys. Suportahan na lang kaya natin yung malit na dito, Filipino store. Yeah, yun na lang yung gawin natin, guys. Since wala naman din akong ginastos sa Zara. Doon na lang tayo mag-spend ng money. Suportahan natin yung mga Filipino business. We're back sa Farmers Market. Etong Pike Place. And then dito tayo sa ito yung Filipino shop, guys. Let's see if meron silang... Alam ko meron silang parang karinderya here. Ay, meron silang parang Trader Joe's ba? Ito ba yun? Please, ayun, may Tagalog. Ay, nakasarado pa. So, eto guys, sarado pala itong karinderya dito sa Pike Place. Nasa Pilipinas daw si Tita, ayan o. Tita is out. Wait until April 15. Kaloka naman. Ano ba yan? Kailan nagka-crave tayo ng Filipino food? Wala akong makainan. So, lakad pa tayo. Hanap tayo ng makakainan natin here. Okay guys, meron ako naisip na pwede natin puntahan. Pupunta tayo sa Space Needle. Ano siya? 26 minutes na walk. Medyo malayo siya pero laban. Mahaba pa kasi yung oras natin. And meron tayong time na maglakbay dito sa Seattle. Alam nyo guys, iba yung pakiramdam na naglalakad ka and then yung mga nakakasalubong mo is nag-i-English. Parang nasa moment ka nang bigla kang sumakses. So feeling ko, naubot ko na yung isang goal ko sa buhay. Yung makapunta talaga dito sa Amerika. Sometimes hindi ko talaga siya maramdaman guys, yung nandito na ako sa Amerika kasi lagi lang naman ako nasa bahay. Kapag, tawag dito? Okay, nadaan tayo sa isang magandang view again. Makita ko sa inyo. Ayan siya guys, Pike Place Market. Hindi ko alam kung bababa pa ba ako dyan or what. Pero mamaya babalik pa ako dyan kasi kailangan natin sumakay ng tren para masundo tayo ni Sterling. But now, punta muna tayo sa Space Needle. Alam niyo yung parang, I don't know kung familiar kayo sa Space Needle, pero pakita ko na lang sa inyo mamaya. Alam niyo yung paborito kong YouTuber, travel YouTuber guys. Ganito yung ginagawa niya na naglalakad, nagsasalita, tapos anong tawag dito? Si Marvin Samako. Tapos kinukumpleto niya yung 20K step. Hindi ko alam paano niya nagagawa yun na ako, nakailang hakbang pa lang ako, hinihingal na mi. And hindi ko alam paano nagagawa ni Marvin Samako yung ganun. Yung mag-travel na nagsasalita, hindi hinihingal, ganun. Pakita ko sa inyo yung reality dito sa Amerika. Tignan nyo tong lalaking to. Yung mga naka-drugs, ayan. Talamak sila dito sa may Seattle. Kawawa naman siya. Pero maraming homeless dito sa Seattle kesa sa amin, guys. Yung mga homeless dito talagang nandito sila sa syudad. Pero dun sa lugar namin, kahit probinsya siya, tahimik lang siya, walang masyadong nagda-drugs, ganun. So, ayun yung tip ng Space Needle. Dito siya.
Pero nasa 20 minutes walk pa tayo guys. And wow, yung bandang dito guys, sobrang chill lang. I remember, meron kaming kinainan ni Sterling dito na pho place. Hanapin ko nga yun kasi masarap yung pho nila doon. Baka doon na lang ako mag-lunch. Ayun guys, nakatago siya sa may puno. Nandun na yung Space Needle. Oh my God guys, napadpad na ako dito sa isang event place na pinuntahan namin ni Sterling nung nanood kami ng isang drag performer dito sa may Crocodile. Dito namin pinanood tawag dito si Bosco. And nandito na tayo sa hindi masyadong tourist area. And I don't know, baka akyat na ako dito guys. Medyo nakakatakot na kasi yung ibang lugar. Maraming mga homeless. Natatakot ako, bigla na lang nila ako kinakausap. Naka-receive ako ng message kay Sterling. Yung sinabi niya sa akin is hanggang 5 p.m. daw siya magtatrabaho. Guys, ano pa lang, 11:55. So meron pa akong 5 oras. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa 5 oras na yun. Ay, ano kaya yung pwede nating gawin? Kailangan ko muna talagang kumain guys kasi nangihina na ako. Imagine parang 3.5 hours na ako naglalakad and walang pahinga yun. Yung bali, pinaka naging rest ko na lang is nung tawag dito, nung nagpunta ako ng Zara. Ay, ang ganda naman dito. American vibe talaga yung atake. Okay, wait. Check muna natin kung nasan na tayo. Kung tama ba itong pinupuntahan ko. Wait lang. The center. Nag-Google Map kasi ako guys. So, kailangan ko pang maglakad this way. Ay, pero nakakatakot. Ayun guys, so yung mga alley na yan, yung mga sulok-sulok, merong mga nakaupo, nakahiga ng mga homeless. Tapos alam na alam mong naka-drugs sila kasi alam na alam mong meron silang tinitake kasi nakahiga sila kahit nasa babad na babad sa araw. Ayun. Wait lang, parang natatandaan ko tong lugar na to. Okay guys, ayun na, malapit na tayo. Nakikita ko na yung Space Needle. So dito na tayo guys. Wait, takbo tayo. 7, 6. Ayun siya guys. Okay. Nawawalan na ako ng pag-asa kanina kasi pagod na ako. Sobrang gutom na talaga ako guys. Wow, ang ganda naman sa street na to. Meron pang mga pa-artwork yung mga walls. Okay, finally. Ayan na guys, nandito na tayo and lilipat na lang tayo ng daan. Ayan na siya guys, malapit na tayo. Wow, naalala ko na to. Yung nung Gay Pride, dito kami nagpunta. And here's the Space Needle guys. Hindi muna ako aakyat dyan guys kasi sabi ni Sterling, kapag magkasama kaming dalawa, dun na kami bibisita dyan sa Space Needle. But for now, syempre, ipapasyal ko kayo around here. Grabe, nagugutom na talaga ako guys. Kailangan ko na maghanap ng makakainan. Alam ko merong malapit na mall dito na pwedeng kainan. But last time dito kami kumain sa plaza na to. Pero mukhang mahal siya guys. So dun tayo sa mga food court. Alam ko may food court somewhere eh. Right. Saan ba yun? Ayan na siya guys, wait lang, pakita ko sa inyo. Ito na yung Space Needle guys, closer look. Yes! Ang ganda! I don't know kung nabibigyan ng justice ng aking camera yung view ngayon. Kasi sobrang vibe talaga siya, like, it's giving. Ayan siya guys, so wow! Lakas talaga maka-American vibe nito. Ayan. And then, on this side, parang merong park ayun. Park ba to or kineme lang? Ayan siya. Merong parang kulay red na art doon. And then, ito yung pinaka Space Needle. And then on that side, merong interesting na building doon. Puntahan natin siya. Ayun o. Pero daan tayo dito sa mga maraming tao. Pero ito yung Space Needle guys. Ayun o. Ganda. Okay, kuha tayo ng shot. Space Needle, guys! Woohoo! And meron silang pa-fountain dyan, oh. Okay, pasok tayo dito sa may area dito. Wait lang. Ay, museum siya.
Tignan nga natin kung magkano tong entrance sa museum na to. Ayun o, meron din siyang monorail. Paano kaya makapasok dito? Tignan natin. Hanapin natin yung entrance ng building na to. Ang ganda oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero para siyang, tawag dito, purple? Purple ba tong wall na yan? Ayun, para siyang nagiging rainbow kineme. So, ayun, tapos merong malaking playground doon. Pero gusto kong makahanap ng tawag dito, pagkain. Pagkain, nasan ka na? Wow, ang ganda naman itong building na to. Magkano kaya yung dito? Yung bayad. Hanap tayo ng brochure or information about it. Museum of Pop Culture. Okay. Pasok tayo guys. Tignan natin kung magkano yung ticket nila. Museum for all, yung sabi. So, tignan nga natin kung for all talaga yan or may bayad siya. Okay. Tignan natin kung magkano yung bayad. Okay guys, lumabas muna ako kasi bigla akong nahiya. Ang dami palang tao doon. Isi-search ko na lang muna dito yung presyo ng museum na to. So, search natin siya. Museum of Pop Culture. Ayun, Seattle. Tignan natin kung magkano muna yung ticket. Baka naman $100 bigla maloka-loka tayo dun sa loob. And kapag pa naman ako guys, nandun na ako sa mismong cashier. Kahit mahal pa yan guys, kukunan ko yan ng ticket kasi ayaw na ayaw ko yung napapahiya ako. Ay, siya? $37. Pwede na yung pang shopping. Magmi-museum ba tayo or magsha-shopping? Wait lang guys. Ano pa ba yung pwedeng puntahan dito? Okay, wait. Pag-iisipan muna natin siya guys. Guys, pag-iisipan ko muna tong pagpunta dito sa Museum of Pop Culture kasi siya, $37. Pwede ko na yung ipang shop. Ito na lang muna yung tignan nyo guys. Yung Space Needle here. And itong Museum of Pop Culture. Napaka-interesting ng building nila. And doon sa bandang doon, merong mga playground. Nangihina na talaga ako. Meron nagtitinda dito ng hotdog dito sa may park. Pero parang hindi ko vibe yung hotdog. Hanap pa tayo ng iba. Eto, meron din nagtitinda ng corn man and lemonade. Pero hindi ko naman din vibe yung mais kasi mahirap kainin yung mais. Okay, lakad pa tayo dito. Alam ko merong mall dito eh. Last time nakasama ko si Sterling, pumasok kami sa isang mall and then nag-CR and meron silang food court. Kita niyo ba guys? Ayan yung Space Needle. Ay, parang ang lakas maka-Bali vibes. Ayan, may pagganap si lolo natin here. Pero tara na. Nasaan na ba yung mall? Ay, may McDonald's dun sa kabila. Okay guys, this way naman ay merong mga parang pa-flower na malaki. Wait lang, upo na nga muna ako dito. Pahinga muna ako dito guys. Yung mali ko pala, hindi ako nagdala ng tubig. Medyo napasarap yung upo ko dun sa bench na yon. Inabot na ako ng tawag dito, 1 oras ako nakaupo doon. Nag-relax muna ako guys. Napansin ko yung mukha ko, sobrang pula na naman guys. My God, I suggest sa mga nagre-retinol dyan, huwag niyong gagawin tong ginagawa ko guys. Grabe, naka-retinol ako ngayon. Naglagay naman na ako ng sunscreen, pero wala talaga siya guys, namumula siya and maling-mali ito guys. Baka pag uwi ko niyan ng bahay, magkaka-sunburn ako. Maganda yung sikat ng araw guys. Hindi siya, alam niyo yung di siya masyadong nakakasakit sa balat. Pero talagang naka-retinol tayo guys. Medyo mahapdi siya sa aking lower eye. Pero sa sa skin dito sa aking kamay, ang sarap ng pakiramdam habang naglalakad. Mali lang talaga yung decision ko na mag-retinol. Okay, pinag-iisipan ko kung magma-McDonald's na lang ako. Pero yun, sayang naman yung pinunta ko dito kung McDo lang naman yung kakainin ko. Baka balik tayo ng Pike Place guys. Maghanap na lang tayo ng pwedeng kainan doon. Actually, mas maraming option doon na pwedeng kainan. Pero as you know, gusto ko kayong ipasyal dito sa Space Needle and dito sa Seattle.
naglakad ako ng halos 30 minutes siya guys. Kasi syempre as nagtitake tayo lagi ng videos, yung 26 minutes inabot ng more than 30 minutes. And ayan, ang sarap ng pakiramdam kapag nandito sa silong. Alam nyo guys, ang sarap ng feeling na nagta-travel mag-isa. Hindi ko naman sinasabi na ayaw kong kasama si Sterling kapag nagta-travel. Pero iba pa rin yung meron kang tawag dito, yung tinatawag nilang me time. Alam niyo yung pag nag-spend time together kayo na halos everyday magkasama kayo. Parang hindi ko naman sinasabi na nawawala yung love. Pero nawawala yung sense of namimiss mo siya, ganon. So, eto ako ngayon, mag-isa pumapasyal. And meron kaming tawag nito, away time. Ganon ka-mature si Sterling. Yung pinapabayaan niya lang akong lumabas. Ito yung masasabi ko din na advantage ng pagkikipag-jowa ng mas matanda sa'yo. I mean, much older than you. They understand tawag dito, naiintindihan nila yung mga ganito, yung kailangan mo ng space, kailangan mo ng me time, kailangan mong mag-explore mag-isa, paminsan-minsan. Hindi porke yung mag-jowa kayo, yung laging araw-araw na lang kayo magkasama. Hindi ka mo kapag may jowa kang Pilipino, lalo na pag kasing edad mo lang din. Tawag dito, parang gusto niya lang araw-araw na kayo magkasama, ganun. And wait lang, lakad tayo. Saan kaya ako pupunta? Ay wait, dito na nga lang. So abang naglalakad ako guys, from here nakikita ko na yung dagat. Meaning, malapit na tayo sa Pike Place. Or malayo talaga to. Nakikita ko lang siya ng malapit. Pero minsan talaga pag malapit mo siya nakikita, malayo naman talaga. Okay. Ang daming stoplight dito. Parang kada kanto may stoplight. Ay. Okay guys, finally nakahanap na tayo ng pagkakainan. And ano siya guys, parang Chinese restaurant. Kaso ang bilis ni ate kunin yung menu. Hindi ko na tuloy makita kung ano yung price ng pinagbibili ko. So pero meron tayo dito Hong Kong style na iced tea. And yan, lagyan natin siya ng straw. Ay grabe, sobrang init sa labas ngayon. Buti na lang nakahanap ako ng pagkakainan. Grabe. Ang sarap nito guys. Hong Kong style iced tea, ang sarap. Alam ko pang na $8 eh. So ito yung aking order guys na wonton and milk tea. I don't know kung magkano to. Si ate bigla na lang kinuha yung menu. Pero ito yung itsura ng tawag dito. Ito yung itsura ng restaurant. Nasa gilid lang to. Pero mukha naman siyang masarap. So update ko na lang kayo later guys kasi ang daming tao. Okay guys, hindi na ako nakapag-film and yung total lang ating binili is $35 lahat. And binigyan tayo ng libreng prutas. Hindi ako nakapag-record kanina kasi ang daming tao. Kailangan ko talagang labanan tong pagiging mahiyain ko. Ang awkward kasi kumain kapag ikaw lang mag-isa and then yung mga katabi mong table, marami sila. Sarap. Okay guys, update ko na lang kayo mamaya. Nahiya talaga ako mag-vlog kapag maraming tao. Thank you. Finally, nakakain at nakapagpahinga na tayo. Wait lang, naririnig niyo ba yung boses ko? Parang hindi gumagalaw kasi tong mic. Wait lang, maghanap naman tayo ngayon ng toilet na naman. Tignan natin kung malinis ba yung restroom dito. Ayan, meron daw ditong restroom sa taas. Okay guys, meron ako na-discover sa camera ko. Pwede pala siyang gawing wide lens. Bakit ngayon ko lang to na-discover? Okay, ngayon naman ay for the search tayo ng pwede nating upuan. Pwedeng tambayan kasi anong oras na ba? Hindi ko alam kung ilang oras pa ako maghihintay kay Sterling. And wait lang, meron pa tayong so 2:30 na hanggang alas 5. Balik tayo sa baba guys. Balik tayo sa baba ng tawag dito. Paano ba ako nakaakyat dito? Pagkasyungan na naman tayo guys. Balik tayo dun sa may baba. Meron akong gustong balikan na shop dun na merong mga interesting stuff. Tara, puntahan natin. Pero for now, bye Pike Place muna.
And daanan natin ulit yung Starbucks. Ang ganda pala nitong wide lens na to. Buisit na yan. Ngayon ko lang na-discover. Kanina pa ako paikot-ikot dito. Pwede ko naman pala siyang i-wide lens. Ay. Pero grabe, na-recharge na ako guys. So nabuhayan na ako. Ipapasyal ko na kayo ulit. So back to energetic na naman tayo. And tignan nyo itong sa harapan ko guys. Marami ng tao compare kanina. Mas bongga na siya ngayon. And sumasakit na yung tuhod ko guys. Grabe na yung pagkasakit ng tuhod. Hindi na to nakaka-pretty. And I love it. Yung, alam niyo mga naka-outfit na pumapasyal. Bet na bet ko dito guys. Kung pwede lang kaming lumipat sa Seattle ni Sterling para araw-araw ako makapag-outfit of the day. Kaso mahal dito guys. Mahal yung buhay sa Seattle. Pero dun sa lugar namin, very simple lang ang life namin dun. Very, probinsya vibe. Pero not so probinsya, ganun. Okay. Saan ba ako galing kanina? Ayun. Baba tayo doon. Okay, gusto niyo bang makita yung kauna-unahang Starbucks ulit? Okay, wait. Gawa tayo ng content para sa ating Facebook. So guys, behind me, ito yung pinakaunang Starbucks. Dito nag-start yung Starbucks. And ayan, nahihiya pa talaga ako. Ang dami kasing tao guys. O-order sana ako dyan, kaso ang daming tao. So wag na lang muna. Wait lang, ayan. Na-distract na naman ako. Plano kong bumalik ulit dun sa baba. Merong performer dito guys. Ganda ng view na to guys. Hindi pa tayo galing dito kanina. Hindi ko pa na-videohan itong view na to. Yung Pike Place guys, ayun siya. Nandun siya. And ito yung pinuntahan natin kaninang umaga na tawag dito na Ferris wheel. So ngayon, ang ganda ng view. Ayan o. Okay guys, nakababa na tayo. Ito yung pinuntahan natin kanina. Meron akong gustong puntahan na shop na pinuntahan dati namin ni Sterling. And tignan nyo to guys. So, mas marami ng tao ngayon dito sa may playground. And ayan yung view natin ngayon. Grabe, mas maganda pala siya ng hapon guys. Yung maraming tao, nagmumukha na talaga siyang tourist spot. Pero kaninang umaga, walang masyadong tao. Sobrang realistic ng monkey na to guys. So ito yung pangalan ng lugar. Hindi ko siya mabigkas. Sasquatch Mountain. And merong Bigfoot dyan. Grabe, para siyang totoo. Ito yung gusto kong puntahan guys. Yung Old Curiosity Shop. And nandito siya sa tabi ng crane na to. Pasok tayo doon sa loob. Okay guys, pasok na tayo. And ganyan yung itsura niya. Maraming mga eksena. Okay, ikot lang tayo dito guys. Wow, ang daming cute stuff. Okay. Merong mga seashells, ayan. Grabe, sa Pilipinas makikita mo lang sa dagat ang mga to. Ayan oh, dito binibenta ng $1.95. And I don't know kung ano tong mga to. Oh. Then meron din mga creepy stuff. Oh my God. And labas na tayo. Para lang tong mga tinda sa Bali. Yung mga laman dito, para siyang halo-halong souvenir, ganon. May mga accessories, may mga kakaibang stuff.
See yung mga ganito. Okay, labas na tayo. Pagod na ako nung oras na. Mag-aalas 3 na siguro guys. And then meron pa akong 2 oras para hintayin si Sterling. Nandito ako ngayon sa may Seattle Ferry Terminal sa may harapan. May nahanap akong upuan dito. And magpapahinga muna ako guys. Grabe. Yung init. Medyo uminit kasi ng konti ngayong hapon guys. Hindi na siya malamig yung hangin. Kaya medyo napapagod ako at naglalagkit na ako. Ngayon dito muna ako magpapahinga. Buti na lang may nahanap akong upuan dito sa may dulo. Merong mga upuan doon, yun sa may bandang dulo. Kaso merong mga nagpe-perform. So ang daming tao. Tapos meron ding mga nag-offer ng mga services. So naghanap na lang ako dito sa pinakadulo na walang tao guys. Ayan o, literal na dulo na to. And dito na ako nagstay. Pahinga muna ako dito hanggang mamaya. Siguro hanggang last 4 kasi 3:30 na magpapahinga ako dito ng mga 30 minutes. And tuloy tayo sa ating adventure for today kasi magti-trend pa tayo pabalik kung saan tayo drop off ni Sterling. Yung trabaho ni Sterling ay hanggang alas 5 pa. And hindi ko na alam guys kung saan ako pupunta nung gagawin ko. Yung mga coffee shop punong-puno, yung mga restaurant dito sa may area na to punong-puno din. And ayaw ko na rin maglakad ng malayo. So pahinga muna ako guys. Okay guys, dito ko natatapusin ang ating pagpapasyal sa Seattle. Papunta na ako ng train station. And grabe, alas 4 na, 4:30. Imagine that, alas 10 tayo nag-start. And ngayon 4:30 na. Dapat alas 5 makarating ulit ako dun sa train station kung saan ako drop off ni Sterling. Sobrang pagod ko na pero sobrang nag-enjoy din ako. And ang dami kong realization sa pasyal ko na mag-isa lang. Ang saya niya actually guys. I recommend na paminsan-minsan gawin niyo tong solo travel, solo pasyal ganon. Ang sarap sa pakiramdam ng meron kang freedom. Wala kang iniisip na ibang tao. Like hindi ibig sabihin na kinasal ka, nagka-jowa ka, ay hindi mo nagagawin yung mga bagay na ginagawa mo before. Kasi ganito ako dati guys, nagta-travel ako, nagpupunta din ako ng Thailand mag-isa, Hong Kong, ganyan. And I'm just so lucky na yung husband ko, yung napakasalan ko ay ano siya guys, matured. And pinapabayaan niya akong pumasyal, magpunta sa mga lugar na gusto ko, sinusuportahan niya ako dito sa aking pagbablog. Grabe tong hagdan na to Pero dito din ako galing kaninang umaga. So, malapit lang to sa train station. And feeling ko 30 minutes again. Pabalik dun sa train station kung saan ako drop off ni Sterling. Ay, grabe kakapagod. Wait, update ko na lang kayo mamaya guys. Pero, bye na muna Seattle. See you next time. Ay, dito lang pala yung gum wall. Wait nga lang. Gusto ko pang kumuha ng isang shot ng gum wall. Dito lang pala siya. Okay. Nakakonect lang pala siya dito guys. Gusto ko kasing kumuha ng panoramic shot ng gum wall. Hindi ko siya nagawa kanina. Pero mabilisang shot lang. Let's go. Malapit lang naman yung train station dito kaya carry lang yun. Di naman tayo malilate.
Okay guys, successful ang ating pagkuha ng panoramic shot. And ngayon pabalik na tayo sa train station. Tignan natin siya. Actually, di ko pa siya tinignan sa mapa. Tignan muna natin siya para makabalik na tayo kay Sterling. So, bumaba ako kanina. Sumakay ako kanina sa Rainier Beach. Ngayon naman, babalik tayo. Ayun, 30 minutes lang siya. 7 minutes walk. So, start na natin siya. Okay guys, wait lang ha. Focus lang ako dito sa paghahanap ng train station. Sa Symphony train station ako bumaba kanina. So, I'm pretty sure yun din yung pabalik. So, okay guys, ayan, nahanap na natin yung train station. Symphony train station. Ayan na siya. Grabe, natapos din yung araw na to. Bye, Seattle. Eto na guys, pasakay na tayo ng tren and eto na lang panoramic yung ginagawa kong tawag dito pang video kasi eto na yung nakasetup and binibilisan ko na yung aking lakad. And nandito na tayo sa train station. And, hindi ako sure kung saan ako pupunta guys. So, tignan ko muna tong map. So, Federal Way downtown dapat ako. Ay, eto na yata yun. Wait lang, sakay tayo. Wait, ang daming tao. Wala nang pwesto. Federal Way downtown. Kasya pa ba tayo? Wait, parang wala nang pwesto. Grabing kapalpakan talaga tong ginawa ko guys. So naghihintay na sa akin si Sterling. Ngayon, ito ako ngayon guys. Naligaw ako, ibang tren yung nasakyan ko. Napunta ako dito sa Bellevue. Okay guys, ito na yung train na sasakyan ko. Tamang tren na yata to. Bababa ako ng Chinatown, then lilipat ako ng tren. Redwood City Center, via Seattle. So ayan guys, tama naman pala yung trend na yun. Pero sinisigurado ko lang kasi baka maligaw na naman ako. And tinanong ko na yung yung parang security dito. And sabi niya, isang trend pa and then the next train. Bongga yung mga dito yung mga nag-ooperate ng mga trend. Parang mostly Asian, tapos yun merong Arabic, tapos merong mga black, ganun. Store Line 2, Federal Way Oh my God. Okay guys, finally. Oh my God, dito na nagtatapos ang ating trip to Seattle mag-isa. And I don't know kung anong kalalabasan ng vlog na to. But this is an experiment. Pagtsagaan nyo na muna to guys. But I promise na magpa-practice ako sa pagbablog pa para meron akong magandang content na maibigay sa inyo. And nakikita ko na yung kotse ni Sterling sa kabila. Ayun siya guys, so naghihintay na siya doon. Muntik pa talaga masagasaan guys. Merong mabilis na kotse. And nandito na ako. Ito na si Sterling. Dito ko na i-end yung vlog guys. See you on my next vlog! How was Bellevue? Hello! You say bye! Bye.